Ha 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 ha. Sa wakas, nanalo rin ako. Lee Hansao. Sa loob ng 7 araw, kailangan kong maglabas ng 800 li ang napila. Puputulin ko ang mga kamay mong mandaraya. He he he. Karamihan sa mga napupunta sa ibang mundo ay mga inutil na hiniwalayan. Kakapanalo ko lang ng 30 milyon, handa na sana akong namnamin ang buhay. Pero pinapunta mo ako sa sirang templong ito para akuin ang utang. Bathala, niloloko mo ba ako? Sang uncle. Bukas na magsisimula ang paligsahan sa Taiksuan Shendi. Hindi ko pa nagagawa ang mahiwagang sandata ko. Sang uncle, wala kang ang antas ng pagsasanay. Paano ka makagagawa ng mahiwagang sandata? Kapag hindi natin nabawi ang premyong 1,000 liang, hindi na maililigtas ang kamay ni sang uncle. Ay, malapit na, malapit na. Sandali pa. Para lokohin ang ikalawang disipulo. Sumali siya sa paligsahan para manalo ng titulo at mabayaran ang utang. Pinilit niyang gumawa ng mahiwagang sandata. Pero sinipsip nito ang kanyang kaluluwa hanggang sa mamatay siya. Sa pinakamasama, isang 3 baitang na sandata lang naman ito. Hindi ba parang pagguhit lang ng talisman? Hindi ba parang pag-aayos lang ng washing machine dati ang bagay na ito? Parang pagsusulat lang ng code sa motherboard. Ayon sa kakaibang aklat, mauubos daw ang kaluluwa kapag gumagawa ng mahiwagang sandata. Parang puputok na ang ulo ko. Bakit wala akong nararamdaman? At natapos ko pa agad. Subukan nga natin. Walang isip, walang alalahanin. Lahat ng batas ay bumabalik sa katotohanan. 3 kaluluwa at 7 espiritu magsama sa akin. Gawin mo na. Sandali. Sabi sa aklat, kapag ganap na ang kibao hulu, lilitaw ang pulang liwanag. Bakit berdeng liwanag ang lumalabas dito? Baka may mali akong naisulat na code. Nagkaroon ng bug. Sang uncle. Kahit anong bakal lang, ayos na. Tutal, pupunta rin naman tayo sa banal na paligsahan para matalo. Kunin mo na. Ang aura na ito. Kibao hulu ito. Totoong kibao hulu nga. Ang bulok nating sekta, nagkaroon talaga ng mahiwagang sandata. Ikalawang kapatid, subukan mo agad ang kapangyarihan nito. Kalokohan, 9 na beses lang magagamit ang mahiwagang sandata. Napakahalaga nito. Ito lang ang alas ng Changxingguan para makabangon. Paanong masasayang lang ito? Sa totoo lang, gusto ko ring subukan mo. Kahit anong tingin ko, parang masama ang berdeng liwanag na iyan. Sang uncle, kapag umalis ako. Kayo na po ni Qianzu at Shiming ang bahala. Bawasan mo na sana ang pagsusugal sa labas. Wala na talaga tayong maihain sa bahay. Huwag kang mag-alala, matagal na akong tumigil. Hindi ka naman pinabayaan ng sekta. Ginamit ko ang natirang sinabar para gumuhit ng isang talisman na Vajra. Isuot mo bilang anting-anting. Ito. May kapangyarihan itong magpatupad ng dakilang pagbabawal sa batas ng langit. Parang bundok na bumagsak sa ulo. Sang uncle, matagal na ba niyang itinatago ang tunay niyang antas? Maraming salamat sa ipinagkaloob mong kayamanan, sang uncle. Hindi bibigyan ng disipulo ang iyong inaasahan. Laban lang, ikalawang kapatid. Hindi naman, basta-basta lang akong gumuhit ng pangit na talisman. Kailangan ba niyang matuwa ng ganoon? Napakadaling lokohin ng mga nagsasanay ng mahika sa mundong ito. Nasaan si Kuya Zuqianlin? Bakit hindi ko siya nakikita? Bumaba siya ng bundok para puksain ang mga halimaw. Hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Pumupuksa ng halimaw. Sa tuwing sumusugod ang mga naniningil ng utang, bumababa siya ng bundok para puksain ang mga halimaw. Pag humupa na ang ingay, gumugulong siyang pabalik. Mas aso pa ang asal ng pinunong ito kaysa sa akin. Sang uncle, bababa muna ako ng bundok para kumita. Ibibili ko kayo ng karne. Mabait kang magbantay ng bahay. Maubos na naman sa kanya ang pera ng sekta. 2 buhay na ang pinagdaanan ko. Ang hirap pala talagang kumita ng perang ito. 10 barya lang ang kinita ko ngayong umaga. Hinimas pa ng 1 ale ang kamay ko ng kalahating araw. Hindi man lang sapat para bumili ng 1 kilo ng baboy. Kailangan ko ng malaking racket. Ang pamamaraan ng pagtingin sa kapalarang hindi magamit sa Blue Star. Gumagana pala talaga rito. Kailangan ko lang makahanap ng malaking kliyente. Astig na tao. Ang masamang aura na ito. Dumating na ang matabang tupa. Bulag ka ba o aso ang mata mo? Nangahas kang harangan ang karwahe ng tanggapan ng Panginoon ng lungsod para maningil. Dao Tong. Ano ba ang nangyayari? Binata. Binata, nangingitim ang gitna ng noo mo. Parang tinakpan ng madilim na ulap ang tuktok ng ulo mo. Sa bahay ninyo. May malaking masamang nilalang na nanggugulo kamakailan.
May nakaabang sa iyong kapahamakang duguan. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang sumpain ang aming batang Panginoon. Papaluin kita. Senior. Nakikita mo talaga iyon. Ha? Senior, kamakailan ay pinamumugaran ng mga halimaw ang bahay namin. Araw-araw sumasakit ang ulo ng tatay ko hanggang parang puputok na. Isang tingin pa lang, nabisto mo na agad ang masamang nilalang. Nakikiusap ako, iligtas ninyo ang pamilya ko. Tingnan ninyo ang mukhang dukhang-duka ng batang Panginoon. Mukha lang siyang palaboy na manloloko. Senior, manloloko ba kayo? Ang nililinang ko ay ang dakilang landas ng langit at lupa. Bakit naman ako manloloko ng tao? Tingnan mo siya, sinasabi niyang hindi siya manloloko. Napakalinaw ng isip mo. Sa pagiging tanga. Kung lolokohin kita, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa harap ng langit. Ito ang lihim na anting-anting ng aming sekta para itaboy ang masasamang espiritu. Idikit ninyo sa ulunan ng kama. Titiyakin itong magiging payapa ang inyong tahanan. Maraming salamat, Senior. Magkano? Ang cute na batang ito. 5 leang na pilak lang ang singil ko sa kanya. Hindi naman sobra, di ba? Ha, 500 leang lang. Senior, napakabuti ninyo. Heto ang bayad. Senior, hintayin ninyo ako habang nililinis ko ang mga halimaw. Babalik ako upang personal na magpasalamat. 500 leang. Ganito pala kadaling kumita sa ibang mundong ito. Per. Tapos ka na. Anong ibig mong sabihin? Naiinggit ka dahil bigla akong yumaman. Ang cute na batang iyon, ang tunay niyang ate ay si Yizing. Isang henyo mula sa panloob na sanggay ng Shanking Sect. Mabilis uminit ang ulo. Kinamumuhian niya ang kasamaan na parang mortal na kaaway. Kaya kanyang baliin ng buhay ang 30 tadyang. Naku po. May isa pang maniningil ng utang sa bahay na gustong putulin ang 2 kamay ko. May isa na namang babaeng demonyo na gustong baliin ang 30 tadyang ko. Iba-iba ang pangangatawan ng bawat tao. Pero hindi rin ako pwedeng laging bubugin ng ganito. Umatras, umatras, umatras. Bibili ako ng karne at uwi. Nakakuha ako ng pambihirang kayamanan. May pag-asa na ang halimaw namin. Esan, may nadagdag na naman na isang tao. Ba't ang likot mo pa rin? Hindi mo ba nakitang umuwi na ang ate mo? Napakalaking problema na nga ang nangyari sa bahay. Lumabas ka pa para magpagalagala kung saan-saan. Hindi ako gumala kung saan-saan. May nakilala akong isang dalubhasang nilalang na nakamit ang daan. Ibinigay niya sa akin ang lihim na anting-anting para itaboy ang masasamang espiritu. Sabi niya, kaya nitong lipulin ang mga halimaw. Naku! Anak ka talaga. Anting-anting ng mga Daoista. Mula nang selyuhan ang espiritual na dagat 800 taon na ang nakalipas. Matagal nang bumagsak ang mga sekta ng Dao. Naniniwala ka rin sa basurang iyan. Magkano mo ba binili? 550 leang. Anyway, napakaganda kaya. Nang iskam ka pa talaga sa harap mismo ng tanggapan ng alkalde ng lungsod ng Baiyon. Hintayin mong malipol ko ang halimaw sa aming tahanan. Ako mismo ang pupunta para hanapin ang bulerong iyon. Tingnan natin kung hindi ko mabali ang lahat ng 30 tadyang niya. Ngayong araw ang malaking paligsahan ng Taiksuan Shendi. Ang unang makapasok sa lihim na lupain ng lambak ng buhangin. Ang unang 1,000 ay makatatanggap ng tig 1,000 liang na pilak. Ang kampiyon ay hindi lamang maaaring humamon sa pinakamagaling na henyo ng aming banal na lupain. Makukuha rin niya ang Boruofu, ika-47 sa talaan ng mga banal na sandata ng 5 lalawigan. Lalaban ako hanggang dulo. Ano naman ang pakialam ko sa Boruofu? Ang unang 1,000 ay makatatanggap ng 1,000 liang na pilak. Yaman na tayo. May pambili na tayo ng bagong bubong para sa Changxingguan. May mga taong naglilinang pa rin ang purong dao sa panahong ito. At manamit pa na parang palaboy. Pati ang munting cute na nasa ika-5 antas ng paglilinang ay sumali sa saya. Pagpasok niya, sa unang alon pa lang, 3 na agad ang mapapabagsak niya. Bakit napakalaki ng itinayong pormasyon? Akala talaga ng mga hamak na ito kaya nilang makuha ang unang pwesto. Ang Boruofu na ito ay hinanap ng banal na pinuno matapos ang matinding pagsisikap. Sadyang ginawa ito para ipagmalaki si Lu Tianxing, ang numero 1 henyo ng aming banal na lupain. 16 na taong gulang pa lang siya. Ngunit nasa ika-9 na antas na. Ang mga ligaw na tulad ninyo ay mga langgam lang na pangtapak sa bato para sa kanya. Buksan ang teleportasyon na pormasyon. Magsimula na ang pagsusulit. Ha. Hindi kami magaling makipaglaban sa Changxingguan. Pero ang pagtakas ay minanang kasanayan pa namin mula sa ninuno ng sekta. Mga unang 1,000 parating na ako. Ha. Ikaw na bulok na Daoista, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ako na ang bahala. Ang bilis mong tumakbo. Isang hamak na nasa ika-5 antas, naglakas loob pang humarang sa daan ng aming sekta ng Bakodao. Mga kapatid, putulin muna ang kanyang paglilinang. Patayin. Walang kikilos. Kibao hulu.
Ikaw na hamak na dawista, paano ka nagkaroon ng isang napakataas na antas na banal na kayang sumipsip ng mga sandata? Mabuti at marunong kayong kumilala ng sitwasyon. Umalis kayo agad. Kung hindi, sisipsipin ko ang mga sandata ninyo. At hindi kayo makakakilos kahit 1 pulgada sa lihim na lupain na ito. Sige, magaling ka na. Mga kapatid. Umatras. Ha. Ang sekta ng Bako daw ay hindi lang puro duwag. Puro tanga pa na walang utak. Zhao Xian. Gusto bang maghanap ng gulo ng pamilyang Zhao? Maghanap ng gulo. Hindi ko lang matiis na ginagawa kayong parang mga unggoy ng isang pulubi. Tingnan ninyong mabuti ang puro tagpi-tagping damit niya. Sa tingin ninyo kaya niyang bumili ng kibao hulu. Ha. Sino ba ang hindi nakaalam yan? Ang tunay na kibao hulu ay kumikinang ang buong katawan sa pulang liwanag. Ngayon, tingnan ninyong mabuti ang mukhang basurang hawak niya. Ha. Naglalabas ito ng berdeng usok. May mas peke pa ba rito? Nagdala ka ng sirang gamit para magpanggap sa taik Suan Shendi. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako gamit ang peking bagay. Putulin ang kamay niya. Sang uncle. Mapapahamak mo talaga ako. Totoo ba o peke? Subukan mo at malalaman mo. Iabot mo sa Dao Lord. Sipsipin mo. Tunay na banal na kayamanan pala ito. Aking espada. Ay, hindi tama ang higop na ito. Ano ba itong kalokohan? Sandali, nasaan ang damit kong Yunjin? Nasaan ang minanang korona kong Jade? Hoy, nagpapakita kayo ng gusot na damit sa harap ng lahat. Napakapangit tingnan. Nasaan ang inyong dangal? Nasa lihim na lupain ang bamen ng Badao at ang pamilya Zhao. Sabay-sabay silang naghubad at nagmamatigas. Ano ba talaga ang mahiwagang sandatang ito? Sige nang higupin nito ang mga armas. Pati panlabas na damit at balabal, hinuhubad mo. Ikaw, wala kang hiya. Ikaw, kahiya-hiya ka. Nagmamadali ako. Mauuna na ako. Bumalik ka rito. Ibalik mo sa akin ang damit ko. Paglabas ko rito, siguradong paglalamayan kita. Ha. Karaniwan, malalaki at matitikas ang mga alagad ng bamen ng Badao ninyo. Hindi ko akalaing mahilig pala ang pinuno ninyo. Magsuot ng matingkad na pulang pantalon na may bulaklak na peony. Tingnan ninyo ang alagad ng pamilyang Zhao. May nakatatakpang munting mabait sa pantalon niya. Mga taksil. Nakakahiya kayo. Pinahiya mo ng todo ang mukha kong ito. Sobrang sakit sa mata ng eksenang ito. Putulin ang kuha. Bilis, palitan ang kuha. Ang batang iyon ba ay alagad ng Chang Xingguan? Kakaiba talaga ang kibao hulo niya. Bakit panlabas na damit lang ang sinasagap nito? Easy, tapos na ang tusong pakulo ng taong nagpapapansin sa madla. Hindi sapat ang kalokohan ng bagitong ito para mabali ang mga ngipin ko. Huwag mong kalimutan iyon. Ang pagsusulit na ito ay sadyang ginawang tulay para kay Lutiansing. Kaunti na lang ang nasa unahan. Huwag kayang may pag-asa talaga akong makapasok sa unang 100 pwesto. Gamit ang 800 tael, babayaran ko ang utang kay Lihan Zhao. Ititira ko ang matitira para sa paglinang. At bibili pa ako ng ilang set ng damit para sa mga nakababatang kapatid sa sekta. Pagkatapos, makakabili na rin ng karne at gulay. Hindi na natin kailangang magutom. Sumugod kayo. Saan nanggaling ang ligaw na albularyong ito? Hindi masama ang gaan ng iyong kilos. Sayang, ako ang nakatagpo mo. Ako si Shen Zhongao, pinunong alagad ng Yueshan Sect. Ang alagad ng nalugmok na sekta ay nakapasok pa sa unang 30. May kakayahan ka nga. Pero ang mga pwesto sa unahan, hindi makukuha ng hamak na mandirigmang nasa ika-5 ranggo na tulad mo. Hindi sapat ang mabilis mong pagtakbo para makuha iyon. Bumaba ka na. Wala nang atrasan. Lalaban ako. Ha. Anong basurang laruan iyan? Kibao hulo, hindi naman iyan naglalabas ng berdeng liwanag. Ikaw ang hamak na mandirigmang ika-5 ranggo na butas-butas ang damit dahil sa kahirapan. Gagamit ka ng sirang hulo para subukang yumanig sa akin. Higupin. Ikandado mo siya ng mahigpit gamit ang katawang libong timbang. Huwag mong subukang higupin ang armas ko. Ano ito? Aray. May topak ka ba? Anong mahiwagang sandata ang gamit mo? Ibalik mo sa akin ang damit ko. Pasensya na, kapatid. Napunit na ang damit, kaya hindi ko na maibabalik. Pero kakaiba at astig ang suot mong iyan. Mauuna na ako. Paalam na. Bumalik ka rito.
Nasa unang 10 na ako. Nasa unang 10 na ako. Kung makuha ko ang pang. Magkano ang ibibigay sa akin ng Taeksuan Shendi? 5 tael. 100,000 tael. Mga nakababatang kapatid, may karne na tayong makakain. Hamak na ika-5 ranggo ka lang tapos lalampasan mo ako. Naghahanap ka ng away. Yan wag na wag mo siyang harangan. Padaan mo siya. Bakit? Napakatalino talaga ng pinuno ng angkan. Mabuti na lang at hindi bumunot ng espada ang dalaga. Kung nahubaran siya sa ganitong kaliwanag na araw, paano pa siya makakapag-asawa? Muntik na. Isa na lang ang natitira. Isang hamak na nasa ika-5 antas lang pero naabutan pa ako. Bakit parang lahat sila mga munting anghel? Mag-ingat ka, Tianxing. Napakapambihira ng mahiwagang sandata sa baywang ng taong ito. Wag na wag siyang mamaliitin. Ang gamit kong ito, ako si Lu Tianxing. Ay hindi ko hahayaang galawin ng kahit sino. Pang-4 na antas ng panhugong. Taeksuan Shendi, pati Boruofu ay ipinagkatiwala ninyo sa kanya. Ito na ang pangwakas na suntok. Ang lakas. Kapag ibinagsak ko ang palakol na ito, wala ni Abo ang matitira sa akin. Bigyan mo ako ng 3. Ano? Mas matigas pa sa bakal. Kalasag na anting-anting ng Daomen. Paano nito mapipigilan ang isang atake ng ika-9 na antas? Ganito pala kalupit kahit ang regalong alaala mula sa tiyuhin ng sekta. Pulutin mo. Ay. Tianxing, tumakbo ka, bilis. Takbo. Ako si Lu Tianxing, hindi ako basta-basta sumusuko. Lalaban ako hanggang dulo. Hindi ako tatakas. Ay, ako na. Bakit ka ganyan? Huwag kang umalis, ibalik mo ang damit ko. Guro, tulungan ninyo ako. Alaynan. Ang mukha ng Taeksuan Shendi. Talagang ipinahiya niya ngayon. Sino ba talaga ang ninunong ito na si Liu Dongyu? Saan ba siya biglang sumulpot? At saan niya nakuha ang kakaibang sisidlang hawak niya? Pati ang anting-anting na diamanting iyon. Paano nito napigilan ang panhugong na nasa ika-4 na antas ng ika-9 na baitang? Ha! Imbestigahan ninyo. Siya sa atin ninyo ang buong angkan niya hanggang ika-18 sa linlahi. Opo. Ang kampiyon na itinakda ng Taeksuan Shendi para kay Lu Tianxing ay natalo pa ng isang hindi kilalang. Nasa ika-5 antas lang, ninakaw ang panalo sa harap mismo ng lahat. Napakahiyang eksena. Hahaha. Tingnan natin kung gaano kalalim ang kahihiyang inani ng Taeksuan Shendi ngayon. Makinig kayong 3 munting anghel mula sa bundok Baiko. Nagbago ang takbo ng kwento. Hindi si Lu Tianxing ang dumating. Kahit anong paraan ang gamitin ninyo. Bubugin ninyo hanggang mamatay si Liu Dongyu. Huwag ninyong ipahiya ang Taeksuan Shendi. Huwag kayong mag-alala, dakilang elder. Ako si Guyansi, hindi ko ipapahiya ang Taeksuan. Ang Boruofu ay nasa ika-50 sa talaan ng mga banal na sandata. Kapag nakuha ang banal na sandatang ito, doble ang lakas sa pakikipaglaban. Lenue. Tama. Kahit mayroon siyang anting-anting na diamante. Sa harap ng Boruofu at ng kalagayang lagpas sa karaniwan. Mahahati ko pa rin siya sa 2. Hihi. Ika-5 antas. Ikaw ang kapatid sa sekta. Ikaw na ang huling pagsubok, tama ba? Tama. Nakita ko ang lahat ng laban mo kanina. Aaminin ko. May dating ang sisidlan mo. Sa sobrang kalmado niya. Siguradong may nakahanda na siyang paraan para lumaban. Mukhang matinding kalaban siya. Matatalo ba ako rito? Kapatid sa sekta, wag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang dating tuntunin ay ako muna ang unang atake ng 3 galaw. Hindi naman biglang magbabago ang tuntunin ng isang malaking sekta tulad ninyo, di ba? Siyempre, hindi. Isang dura lang mula sa Taeksuan Shendi, parang pako na. Hindi kami kailanman babawi sa salita. CJ. Lalaban ako hanggang dulo. Talo na ako. Iyon na ang Boruofu. Aba, taksil na ito. Waa. Ha! Ano ito? Hindi pa nga ako kumikilos. Ha. Ano ba itong kalokohan? Kitang-kita ko ang dalawang nasa ibaba, nakahubad ang puwitan at nakatambay sa damuhan. Malinaw na malinaw sa akin ang lahat. Ako, ang dakilang piling alagad ng Taeksuan, may dangal din naman. Sabi ng dakilang elder, hindi dapat mapahiya ang Taeksuan. Kaya isinuko ko na agad ang palakol. Hindi naman kahihiyan kung hindi ka nakahubad ang puwitan.
Napakatalino ko talaga. Patay tayo, patay tayo. Sa lambak ng buhanging hangin, hinubaran ko silang lahat. Ngayon, gusto na yata nila akong lamunin ng buhay. Guro, guro. Talagang napakabisa ng espiritual na kayamanang ibinigay ninyo. Pero grabe rin ang ipinahamak ninyo sa akin. Mula ika-11 hanggang ika-100. 5,000 tael ng pilak. Dagdag ang 1 pildoras na nag-iipon ng espiritu. Maraming salamat, dakilang elder. Talagang sagana at mapagbigay ang taiksuan Shendi. 5,000 tael at 1 pildoras na nag-iipon ng espiritu. Kung ganoon, yayaman na ako bilang unang pwesto. 10,000 ba o 50,000 tael? Yumaman na ako, yumaman na ako. Tungkol naman sa nangungunang 10. Masagana ang inyong gantimpala. Kayo ay magiging mga panloob na alagad ng taiksuan Shendi. Personal kayong tuturuan ng isang elder ng pinakamataas na sining ng pakikipaglaban. Panloob na alagad. Ito na ang hagdang aakyat sa pagbabago ng kapalaran. Iyon lang. Iyong dakilang elder. Bilang unang pwesto. Hindi ba dapat may dagdag na salapi? Wala nang ibang gantimpala. Napakasaki mo naman. Nakuha mo na ang kayamanang tagapagtanggol ng taiksuan. Ang Borofu, ang banal na kayamanan ng aming Shendi. Napakalaking pabor na niyan. Ano pa ba ang gusto mo? Akala ninyo gusto ko ang sirang palako na ito. Mas mabuti pang ipapalit ko na lang ito sa salapi. Mga nakatatandang guro. May nais bang mag-alok ng kaunting pila? Kapalit ng Borofu na hawak ko. 80% ng halaga. Hindi. Kahit 50% ayos na. Nagbibiro ka ba? Ito ang kayamanang itinakda ng taiksuan Shendi para sa sarili nitong mga tao. Sino ang maglalakas loob humawak sa mainit na patatas na iyan? Ay, ang mga dukha, tumutunog ang bulsa sa kawalan. Babalik akong dala ang walang kwentang bagay na ito. Siguradong pagagalitan ako ni Guro hanggang mamatay. At tungkol pa sa pagiging panloob na alagad. Pasensya na. Wala akong interes. Patay tayo, patay tayo. Pinakain tayo ni Guro ng karne ngayon. Siguradong huling hapunan na natin ito. Pagkatapos nating kumain. Dapat nang dumating ang mga maniningil ng utang. Baka ibenta na tayo sa minahan ng uling. Shiming! Dumating na. Ano ang dumating? Wala. Guro, ano po ang bilin ninyo? Makinig kang mabuti, alagad. Matagal ka nang nasa aklatan kaya tatanungin kita. Alam mo ba kung paano makaakyat sa antas ng immortal? Sikreto ba ang tinatanong mo sa amin, sang kapatid? Bakit mo pa tinatanong ang bagay na hindi kayang gawin ng isang kawayan? Ayon sa mga tala sa aklat, kapag naging immortal ka, makaalis ka sa munting mundong ito, tama ba? Basta makabalik lang ako. May 30 milyong deposito pa ako sa Blue Star na hindi ko nagagastos. Mamahaling kotse, marangyang mansyon. Iyan ang buhay na para sa akin. Sang kapatid, para lang makaiwas sa utang sa sugal. Kailangan mo ba talagang piliting maging immortal? Kakainin ko ang laman mo. Opo, sang kapatid. Dati siyang tinaguri ang pinakadakilang henyo ng mundong Suantian, ang walang katulad na Sword Immortal. Mula sa pagsasanay hanggang sa buong pamilyang umakyat sa pagiging immortal. Umabot iyon sa mahigit 400 taon. Sandali. Ano ang sinabi mo? Buong pamilya ang naging immortal. Pwede palang isama ang pamilya sa pag-akyat sa pagiging immortal. Pwede. Ayos pala. Napakaganda naman. Tadhana talaga. Kung dumating ang araw na maging immortal ka, isasama mo rin ba ako, sang kapatid? Basta huwag mo akong gawing pambayad sa utang. Kahit ano ay ayos sa akin. Napagkasunduan na natin yan. Masyadong nakakapagod magsanay ng mag-isa. Umaasa akong magiging dakila kayo. Maghintay kayo hanggang kumita ng malaki ang sangkapatid ninyo. Bibilhan ko kayo ng pinakamahuhusay na eliksir. At pinakamalalakas na sandata. Kahit kailangan kong gumastos ng todo. Gagawin ko kayong dalawang walang kapantay na eksperto. Patay tayo. Siguradong may bago na namang dahilan si sangkapatid para mangutang sa sugalan. Bilangin natin ang lumipas na panahon. Dapat nakabalik na rin ang inyong ikalawang sangkapatid na si Liu Dongyu. Mula sa Taiksuan Shendi, hindi ba? Kahit hindi ako pinakamagaling na henyo ng Shanking Set. Mula nang bumalik ako sa lungsod ng Baiyon. May kakaibang presensya ng halimaw sa mansyong ito. Na hindi talaga nawawala. Dumating na siya. Aray. Panginoon ng lungsod. Panginoon ng lungsod, ano ang nangyari sa inyo? Umalis kayong lahat. Demonyo ng panaginip.
Nangahas kang lamunin ang kaluluwa ng aking ama. Bumaba ka rito. He he he. Sining ng Jade Radiance. Akala ko may dumating na. Makapangyarihang eksperto mula sa Shanking Set. Hindi pala ganoon katindi ang galing mo. Hindi ka man lang karapat-dapat na mangati ako. Sapat na ang galing ko para harapin ang halimaw na gaya mo. Sapat na iyan. Magsalita ka. Imposibleng lusubin mo ang Panginoon ng lungsod ng Baiyon ng walang dahilan. Sino ang nag-utos sa iyo mula sa likuran? Hahaha. Ang dami mong tanong. Hindi ko pa natitikman ang laman at dugo ng alagad ng Shanking Palace. Ngayon, magkakaroon ako ng masarap na handaan. Lintik, masyado akong nagpakampante. Akala ko isa lang itong maliit na halimaw na nanggugulo sa lungsod ng Baiyon. Hindi man lang nito dala ang banal na sandata ng sekta. Sino ang mag-aakalang umabot pala sa ikawalong antas ang demonyo ng panaginip na ito? Tatay, bilisan mong umalis. Hindi ko na siya mapipigilan. Kalokohan, aalis akong mag-isa at iiwan ang anak ko. Hindi ko kayang gawin iyon. Ako si King Bei. Wala na akong oras sa kalokohan ninyo. Sabihin mo kung nasaan ang ikasyam na prinsipe. Anong ikasyam na prinsipe? Wala talaga akong alam sa kinaroroonan niya. Ano nang hindi mo alam? Pagtitipunin ko ang buong pamilya mo. Paalalahanan lang kita. Huwag mong gagalawin ang tatay ko. Perlas. Guro. Nakasalalay ang buhay natin sa punit mong anting-anting. Gumana talaga ang anting-anting na panaboy ng masamang espiritu. Hahaha, hindi ako niloko ng gurong iyon. Totoo ang anting-anting na ito. Tiyak na isa siyang dakilang nilalang na matagal nang namumuhay ng tago. Ibig mong sabihin, ikaw ang ikawalong antas na halimaw. Isa lang itong anting-anting na basta-bastang iginuhit. Hindi na kailangang buhayin pa. At naging abo ang ikawalong antas na halimaw. Sino ba talaga ang gurong nagturo kay Yun-Er na gumuhit nito? Anong uri ng makapangyarihang nilalang ang nakakayanig sa langit at lupa? Magaling, Yun-Er. Bukas, siguraduhing magdala ka ng isang marangal na regalo. Puntahan mo mismo ang nakatatandang iyon. Dapat mo siyang pasalamatan ng mabuti sa pagliligtas niya sa buhay mo. Tatay. Ako na ang bahala. Walang masabi. Sobra na talaga, wala akong masabi. Pinaghirapan ko ng husto ang naipon kong lakas ng ki na ika-6 na antas. Sila, nililinang ang pagiging immortal. Ako, nagpapalakas lang ng ki. Magkaiba talaga ang sistema namin. Kapag lumabas ako ngayon, pati asong bantay sa bukana ng nayon kayang talunin ako. Mag-aalas 12 na. Bakit hindi pa bumabalik ang batang si Liu Dongyu? Sikyo. Bumalik na ang ikalawang kuya. Sa wakas, nakabalik na rin siya. Mabuti na lang, may gantimpalang 1,000 layang napila. Kung hindi, pupunta rito ang mga demonyong naniningil ng utang. Wawasakin nila ang mahina at lugmok nating Changxingguan. Sa isang iglap, magiging patag ang buong lugar. Anong nangyari sa mukha mo? Hindi ako nakapasok sa unang 1,000. Ay, nga, hindi ako nakapasok. Hindi ko naman pwedeng sabihin kay Sikyo. Nauna ako sa lahat. Pero wala man lang akong natanggap na 1,000 pilak. Nakakahiya naman ito. Hindi nga. Ibinigay ko sa iyo ang kayamanan ng sekta, ang Kibao Hulu. Hindi mo man lang nalampasan ang unang 1,000. Tapos na, lagot na tayo. Nasayang ang 1,000 layang na pilak. Malapit na ang araw ng pagbabayad ng utang. Darating na ang mga walang awang demonyong iyon. Ulo mo ang ipambayad mo. Hihi! Sandali lang. Kailan ka pa gumamit ng ulo ng palakol bilang sandata? Saan ang galing ang bagay na iyan? Ah, ito ba? Alaala ito mula sa paligsahan. Ang maringal na taiksuan Shengdi. Isang sirang palakol lang ang ibinigay sa mga lumaho. Sige na, tama na. Tadhana na ang may kagagawa ng lahat. Hinihiling ko kay Sikyo na parusahan ako. Kalokohan, hindi kita masisisi. Wala tayong pera at yaman sa Changxingguan. Normal lang na matalo sa mga alagad ng sekta ng Qianjin. Sikyo, wag mo naman akong pagalitan. Bakit kita pagagalitan? Nga pala, iyong Kibao Hulu na ibinigay ko sa iyo. May kakaiba bang nangyari habang ginagawa ito? Dati, palagi itong naglalabas ng berdeng liwanag. Tiyak na nagkaroon ng bug ang code. Baka dahil sa batang ito, kaya hindi man lang siya nakakuha ng ranggo. May problema nga yata kay Sikyo. Sinisipsip ng hulo na ito ang damit ng mga tao. Ha, sinisipsip nito ang damit. Wala namang ganitong kakayahan sa manual. Pati epekto ng pagtanggal ng damit na ilagay ko sa mga simbolo ng code. Kung ganoon, kanino mong damit nilabhan? Damit lang ng pamilya Zhao. At ng mga alagad ng sekta ng Bazao. Ah, nga. Pati ang nangungunang henyo ng Taiksuan Shengdi, si Lu Tianxing. Naubos at naipamigay na lahat. Patay tayo. Napikon ko silang lahat. Nagpapanggap lang akong patay. O umuwi na lang kaya ako sa Gaulaushuang. Pero, si Fiu.
Totoong napakamakapangyarihan ng mga anting-anting na iginuhit ninyo. Ang lutiansing na iyon ay nasa ikasyam na antas ng pagsasanay. Isang hataw lang siya ng espada. Pero hindi man lang niya nabasag ang proteksyon ng anting-anting na brilyante na iginuhit ninyo para sa akin. Sifu, kailan ba talaga ninyo narating ang ganito kataas at kamanghamanghang antas? Sandali, ano ba talaga ang nangyayari? Wala man lang bakas ng tunay na enerhiya, imposible. Ito na ba ang pagbabalik sa payak at tunay na kalagayan na sinasabi sa mga alamat? Ang ulo na batang ito, para lang aliwin ako, ay nakapag-imbento pa ng kasinungalingang kayang humarang sa isang mandirigma sa ikasyam na antas. Ako mismo ang gumuhit ng mga anting-anting na mukhang gawa ng multo. Wala ba talaga akong kamalay-malay sa sarili kong kakayahan? Ano na ba talaga ang nangyari kay Sifu Shiming? Wala man lang siyang tunay na enerhiya sa katawan. Dati sinabi ni Sifu na gusto niyang umakyat sa mas mataas na daigdig. Sifu, baka nagkasakit kayo dahil sa sobrang pagkabigla. Kayo na ang magbantay sa bahay. Lalabas ako para kumita at magbayad ng utang. Kakaiba, noong araw na iyon, ginamit ko ang kakayahan kong bumasa ng kapalaran para tingnan ang lungsod. Pero ang tuktok ng tirahan ng gobernador ay punong-puno ng nakamamatay na masamang enerhiya. Baka luma na talaga ang kakayahan kong bumasa ng kapalaran. Ang 800 liang ay naging 4,200 liang. Ang kapal ng mukha. Sino ang nagtakda ng mga patakarang ito para sa inyo? Ay naku! Sila pala ang dalagang anak ng gobernador at ang batang Panginoong Ye. Hindi pagkakaintindihan lang, puro hindi pagkakaintindihan. Dalaga, may utang siyang 800 liang sa amin. Narito ang 1,000 liang. Kunin ninyo ang pera at umalis agad. Huwag ninyong dungisan ang paningin ng nakatatanda. Opo, opo, opo. Aalis na kami. 800 liang lang naman ang utang ko. Bakit hindi ninyo ibinibigay ang sukli na 200 liang? Walang hiyang maluho. Panginoong Li, ito ang paanyaya mula sa aking ama. Inaanyayahan niya kayong dumalaw sa tirahan ng gobernador para makipagkwentuhan. Bag na imbakan. Napakagandang bagay ng ganitong mahiwagang imbakan. Kailangan kong humanap ng ilang materyales at gumawa ng sarili ko sa susunod. Napakabukas palad ni Gobernador Ye. Ikinalulugod kong tanggapin ang paanyaya ni Ginoong Li. Hindi ko alam kung saang sekta o paaralan nagmula ang nakatatanda. Baka may malalim ding ugnayan kayo sa sekta ng Shangqing. Galing ako sa Changxinguan. Hindi ko pa naririnig ang Changxinguan kahit kabilang ito sa mga mabababang sekta. Tunay nga, isa kayong dakilang eksperto na namumuhay ng palihim. Pati ang inyong sekta ay nakatago ng napakalalim. Kaya pala kayo ay nakatatanda mula sa Changxinguan. Matagal ko na kayong hinahangaan. Kung ikukumpara sa lugar na ito, ang Changxinguan namin ay mas masahol pa sa lungga ng aso. Kailangan talaga nating maghanap ng pera para maayos naman ang pagkukumpuni. Pagbati sa inyo, nakatatandang Gikingbe. Maraming salamat sa mahiwagang anting-anting na ipinagkaloob ninyo kahapon at sa pagliligtas sa aking buhay. Walang anuman. Kakaiba. Ang mismong tirahan ng gobernador, wala man lang isang mahusay na mandirigma. Kaya pala napakabigat ng masamang aura noong araw na iyon. Yun maaari ka munang umalis. Naku po. Nakatatanda, may isang bagay akong hinihiling sa inyo. May isang pabor sana akong hihingin, nakatatanda. Nakatatanda, may isang bagay akong hinihiling sa inyo. May isang pabor sana akong hihingin, nakatatanda. Hihilingin ko sanang ihatid ninyo ang isang tao palabas ng lungsod. Ginoong Gobernadorye, 1 oras lang mula rito hanggang sa tarangkahan ng lungsod. Hindi mahina ang antas ng pagsasanay ng inyong anak. Bakit kailangan pa ninyo akong maging bantay niya? 3 mandirigma ang kasali sa labanan. Palihim ng minamanmanan ang lungsod ng Baiyon. Para mailabas ang isang tao nang walang nakaalam. Kailangan talaga ang pambihirang kapangyarihan ng isang nakatatanda. Ano? Naubos na ang lahat ng mahuhusay na mandirigma. At may nagmamanman pa sa kanila. Tinanggap ko na ang trabahong ito. Baka pati buhay ko wala na. Hindi ko talaga kayo madadala. Talagang hindi ko kayo madadala. Panginoon Ye, sanay na akong malayang gumagala na parang ulap at mailap na uwak. Nangangamba ako. Senyor, kung papayag kayong kumilos. Handang mag-alay ang lungsod ng Baiyon ng 20,000 liang na pilak bilang pasasalamat. 20,000 liang. May pag-asa na ang pondo para sa magarang pagkukumpuni ng Changxinguan. Malaki ang tapang pero maliit ang sikmura. Sino ba talaga ang kailangang eskortan? Isang binatang. Ihahatid lang siya hanggang sa kagubatan, 30 liang layo. Pagkalipas ng 3 araw. Perpekto ang tiempo. Ako ang maghahatid sa taong ito palabas ng lungsod. Lulong sa pagsusugal. Walang kaalam-alam at walang kasanayan. Ika-6 na antas. Ano ba, imposible ito. Sa isang kisap mata, pinaslangan tala niya ang isang halimaw na nasa ika-8 antas.
Aaminin ko, mukha rin siyang manloloko. Pero malinis ang pinagmulan ng Chiang Xingguan. Siya na lang ang tanging taong magagamit ko sa ngayon. Napakahalaga ng pagkakakilanlan ng ikasyam na prinsipe. Babalik na lang ako sa King Set. Pakiusap, guro. Hindi maaari. Kapag nabunyag ang kinaroroonan ng ikasyam na prinsipe, tiyak na hahantong ito sa kapahamakan. Ako ang pinakamasamang makasalanan sa kasaysayan ng kaharian ng Shenke. Zaing. Lalabas tayo ng lungsod makalipas ang 3 araw. Sumunod ka sa akin ng dikit. Hindi ako natatakot sa 10,000, ang kinatatakutan ko ay ang isa. Kung isang ang manlulokong puro yabang lang si Li Hanzhao. Hindi siya maaaring hayaang maging panganib. Hindi ko kayang bumili ng yari na. Hindi ba pwedeng bumili na lang ako ng tela at tahiin ito? Buksan mo para sa akin. Bakit hindi ito mabunot? Nariyan na ang Boruufu, ika-47 sa talaan ng mga banal na sandata, pero hindi mo ginagamit. Gumagamit ka ng tabak na panangga para maghasa ng kutsilyo. Guro. Mahalagang kayamanan iyan ang taiksuan Shendi. Kahit ibenta pa ang buong Chiang Xingguan, hindi natin kayang bayaran ang nasira. Guro, yumaman tayo. Magsanay kang mabuti. Sikapin mong malapit nang maabot ang pinakamataas na antas. Isasama kita, guro, sa pag-akyat sa kalangitan mula rito. Guro, tama na ang kalokohan. Karamihan sa mga lihim na pamamaraan at sining ng pakikipaglaban sa ating templo ay sira na. Gamit ang ano tayo akyat sa langit. Hindi man lang sila makapaglinang ng espiritual na enerhiya. Bakit ako ang nakagagawa nito? Ako ba ay isang pambihirang henyo na isa lang sa 10,000? Hindi masasagot ang tanong na ito. Paano pa ako makababalik sa daigdig? Para ma-enjoy ko ang mahigit 30 milyong halaga ng ari-arian ko. Isuot mo muna ito. Babalik ako sa silid para magsaliksik. Esan. Ubo. Hindi tama. Malinaw na nakasulat sa aklat na kapag matagumpay ang paggawa. Lilitaw ang bughaw na usok. Ganap na tagumpay. Bakit itim na usok ang lumalabas sa akin? Hindi maaari. Pinaghirapan ko ang perang ito. Paano kung punitin ng sakim na supot na ito ang mga pilak na tala? Kailangan kong humanap ng murang bagay para subukan muna. Guro, halika na, handa na ang pagkain. May malaking hita ng manok ngayong gabi. Kumain ka, Qianzu. Napagod kayo ni Sheming sa pagluluto. Kumain ka ng marami. Mauna nang kumain ang guro. Lahat ng masasarap na ito ay para sa guro. Pinaghirapan niyang kunin ang mga ito sa labas. Nanalo man sa sugal o nakuha sa ibang paraan. Dapat mauna nang kumain ang guro. CJ. Marunong ka talagang umunawa. Medyo pangkaraniwan man ang luto ng batang kusinera. Pero mas maayos ito kaysa noong bagong dating ako rito. Araw-araw kang umunguya ng dahon ng gulay, pero ang lakas mo pa rin. Tingnan mo nga kung ano ito. Tito, isang supot ng imbakan. Nakagawa ka talaga ng ganitong bagay. Sa malalaking sekta lang may ganitong kayamanang kagamitan. May tuturing ng tagumpay. Tingnan mong mabuti. Nagtagumpay nga. Ay, hindi. Tito, sandali lang. Nakakita na ako ng supot ng imbakan ng ibang tao. Kapag naglalagay sila ng mga gamit, lumalabas ang manipis na usok na puno ng banal na enerhiya. Bakit sa supot mo, itim na usok ang lumalabas? Yung akin dati, berde ang liwanag na lumalabas. Halos ikamatay ko na ang kibaw hulo na iyon. Aksidente lang ang nangyari sa sirang hulo mo. Wala namang lakas sa pag-atake ang supot na ito. Magkaiba lang ang kulay. Ano naman ngayon? Baka nilagyan ko lang ng personal na filter. Hindi ka naniniwala. Ilalabas ko ang hita ng manok para mamulat ang mata mo. Ay! Nasaan ang hita ng manok ko? Ay! Nasaan ang hita ng manok ko? Anong kalokohan ito? Ang laki-laki ng hita ng manok ko, nasaan na? Tito, ito ang pangunahing sandata ng sekta ng Tang. Lotus ng libo-libong buhay. Isa lang nito ang mayroon ang buong sekta ng Tang. Ito ang banal na kayamanang tagapagtanggol ng sekta. Paano ito napunta sa mga kamay mo? Ang banal na kayamanang tagapagtanggol ng sekta ng Tang. Tito, bigla ka na lang yumaman ng ganito. Huwag mong sabihin ninakaw mo ang sekta ng Tang.
Sobra naman ang tiwala mo kay Tito. Wala siyang ganoong kakayahan. Hindi ako naniniwala. Ha! Asul-asul na dragon, sandaan ang apoy. Hindi ba ito ang sariling hurno ng banal na manggagamot na si Sunyao ng lambak ng hari ng mga gamot? Tito, hindi mo lang ninakaw ang sekta ng Tang. Pati ang lambak ng hari ng mga gamot ninakawan mo rin. Kapag basta bumuga ng laway ang dalawang sektang iyon, malulunod na tayong lahat sa Changxingguan. Kakaiba talaga. Sobrang kakaiba. Tito, kapag kumuha ka pa, magugutom na ang mga tiyan namin. Sige na, sige na. Hindi na ako kukuha ng sa inyo. Babalik ako sa kwarto para maghanap ng ibang bagay at subukan. Ano-ano ba ang pinanood ng dating may-ari nito? Puro kung ano-anong kala. Walang kapaki-pakinabang. Walang kapaki-pakinabang. Isa pa. Isa pa. Ay, tama na ito. Isang aklat. Sa wakas, gumana rin ng maayos ang supot ng imbakan ko. Ang supot ng imbakan ko. Isa itong espiritual na kayamanang likha sa mga huling panahon. Sa teorya, wala itong limitasyon sa bilang ng paggamit. Bakit naman ito nabasag? Huwag sabihing nagtipid ako sa materyales ng pinanday ko ito. Tito, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bigla lang nabasag ang supot ng imbakan ng walang dahilan. Mukhang kailangan ko itong pag-aralan ulit. Ano naman ito? Ha! Dakilang sining ng mga makalangit na fenomenon. Ito ang lihim na teknik ng bansang Singluo. Saang ninunong sekta mo naman ito nakuha? Ito ba ang bansang Singluo na minsang natalo ng bansang Shenke? Totoo, natalo ang bansang Singluo. Pero may mga natitirang tagasunod pa rin sila. Ayon sa alamat, kapag natutuhan ito, kayang magpatawag ng hangin at ulan. At wasakin ang langit at lupa. Ganoon ba ito kalakas? Ilagay mo sa loob ang hita ng manok. Ang lohika ng supot na ito ay sa palarang pinapalitan ang pinakamahalagang gamit. Nakuha ko na. Kayo na lang ang magsanay nito. Sa ganitong paraan, mapapalago at mapapalakas natin ang Changxingguan. Tito, tumahimik ka na nga. Ito ang lihim na teknik ng bansang Singluo. Siguradong lalagyan tayo ng bansag na tauhan ni Xingluo Yuhao. Hahabulin tayo hanggang kamatayan ang buong Shenko Kingdom. Ang gulo naman ito. Akala ko pa naman aangat na ang Changxingguan. Hindi lang basta gulo ang tawag dito. Sikshu, pag-isipan mo namang mabuti. Ang Thousand Life Ghost Lotus ng Tangmen. At ang mula sa lambak ng hari ng mga gamot. Kapag sinugod tayo ng kahit sinong pinuno ng lambak, gagawin tayong abo matapos durugin ang mga buto natin. Sikshu, nakikiusap ako sa iyo. Saan mo naman nakuha iyan? Ibalik mo agad sa may-ari. Gagawa pa ba tayo ng isa pang supot na imbakan para isiksik yan? Paano kung ang susunod na lumitaw ay ang banal na Jade Seal ng Emperador ng Shenko Kingdom? Ano na ang gagawin natin? Sige na. Bakit niyo ako tinititigan? Nandyan ba si Liu Dongyu? Ako si Liu Dongyu. May nagsusulat pa pala ng liham sa akin sa panahon ngayon. Baka liham ito mula sa panganay nating kapatid. Ikaw si Liu Dongyu, tama. Pirmahan mo muna ang pagtanggap. Ito ay paanyaya mula sa Badaomen. Ito naman ay mula sa pamilya Zhao. At may isa pa mula sa Yueshan sect. May ipinasasabi sila sa akin. Sabi nila, isa raw itong hamon. Pagkaraan ng 7 araw, pupunta sila sa Changxingguan para makipaglaban sa iyo. Ano, lagot na tayo. Kapag hindi nila ako bugbugin ng husto. Hindi na nila ako tatantanan. Isang hamon. Mukhang nagsanib puwersa ang 3 sekta. Matagal nang hindi ganito kasigla ang Changxingguan. Sikshu, tulungan mo ako. Kung hindi dahil sa kibaw hulo mo, hindi ako magkakaproblema sa ganito karaming tao. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba, Sikshu? Ano naman ang magagawa ko rito? Hindi ko rin naman sila kayang talunin. Kung gayon, magpakabaliw ka sa pagsasanay nitong huli na. Sikshu, huwag ka nang magbiro. Pagdating ng araw na iyon, hindi lang mga tauhan ng Shenkoy ang papatay sa akin. Pati mga eksperto ng Xingluo Kingdom, hahabulin din ako. Hindi pa ba sapat ang 3 grupo? Kung gayon, gamitin mo ito. Sikshu.
Ito ang pangunahing lihim na sandata ng Tangmen, ang Thousand Life Coast Lotus. Kapag lumabas sa pag-iisa ang ninuno nila, hindi ba niya owasakin ang buong Changshengguan natin? Hindi pwede ito. Hindi rin pwede iyon. May isa pa yatang hurno ng elixir dito. Ganito na lang. Magpapaputok ako ng ilang batch ng elixir. Sa pilitan kitang palalakasin ng kaunti. Baka mapaluhod mo sila sa isang iglap. Ano? Marunong ka palang gumawa ng elixir, Sikshu. Kasama ba ang paglaga ng nilagang karne? Sikshu, nasusunog na ang mga kilay mo. Sikshu, tigilan mo nga ang pang-aasar. Hindi kita inaasar. May hawak akong aklat ng mga resipe, oh. Sundin mo lang ang resipe at pakuluan. Hindi iyon simpleng pagluluto. Sikshu, kapag mali ang nakain mong elixir, makakapatay iyan ng 3 tao. Sa totoo lang, hindi naman mahirap. Nakakagawa nga ako ng banal na kayamanan. Elixir lang naman iyan. Umupo ka lang dyan at hintayin mong makain. Sikshu, napakalakas ng adamantin talisman na binigay mo sa akin noon. Baka pwede mo rin akong iguhitan ng ilan pa. Pinipigilan ng adamantin talisman na mamatay ka. Pero bugbog ka pa rin ng bugbog. Ang sama naman ng kapalaran ko. Kayang pasabugin ng panlaban sa masamang espiritu na talisman ang isang ikawalong antas na panaginip na demonyo. Kapag naihagis iyan at naging abo ang alagad nila. Naku! Wala nang pag-asa. Hintayin na lang natin ang kamatayan. Isa pang pitsel ng alak. Ha ha ha. Ah! Kumilos na. Enel. Mumunting pakulo lang. Magsilabasan kayong lahat. Ano ang silbi ng pagtatago kung nakalabas din ang buntot? Ikatlong elder. 3 elder at ang pinuno ng bulwagan ng batas. Mukhang mataas talaga ang tingin sa akin ng Tangmen. Para hulihin ako, nagsugo pa sila ng 3 dalubhasa sa kaharian ng tungsuan. Mukhang sigurado kayong mauwi ako sa inyo ngayon. Zhou Ziyin. Ikaw ang pinakamagaling kong alagad sa buong Tangmen. Pero niloko mo ang iyong guro at ipinagkanulo ang iyong mga ninuno. Tinalikuran mo ang Tangmen. At malupit mong pinatay ang gurong nag-aruga at nagturo sa iyo. Mas mababa ka pa sa isang mabangis na hayop. Ngayon, lilinisin namin ang pangalan ng Tangmen. Ha ha ha. Lilinisin ang pangalan ng aming pinakamagaling na alagad. Dahil ako ang pinakamagaling na alagad. Bakit ipinasa ng matandang iyon? Ang disenyo ng kibao hulusan na kababatang alagad. Sa halip na sa akin. Sa loob ng maraming taon. Lahat ng pakinabang sa sekta ay napupunta sa nakababatang alagad. Kahit sabaw, hindi man lang ako nakatikim. Ganyang kainjusto ang Tangmen. Hindi na ako mananatili rito. At tungkol naman sa matandang iyon. Ano naman kung patayin ko siya? Napakahusay ko naman. Bakit ayaw niyang ipakasal sa akin ang anak niya? Bakit nga ba? Wala ka ng lunas. Dahil sa dati nating samahan. Sumuko ka ng maayos. At maililigtas pa namin ang buong sambahayan mo. Yenwe, kung dati lang. Kaharap ang inyong 3 nasa kaharian ng tungsuan. Talagang wala akong magagawa kundi tumakas. Pero ngayon, sakto kayo para subukan. Ang kapangyarihan ng Lotus multo ng 1,000 kapalaran. Ah! Ah! Ahaha! Nanakaw ang banal na kayamanang nagtatanggol sa sekta. Ikaw nga ang walang hiyang magnanakaw. Tama, nasa kamay ko na ngayon. Ang pinakamalakas na lihim na sandata ng Tangmen. Gagamitin ko ang buhay ninyo. Para sa unang paghasa ng pinakamalakas na sandata sa mundo. Ha ha ha! Masdan ninyo ang aking binti ng manok ng 1,000 kapalaran. Ang mamatay sa ilalim ng pinakamalakas na sandata ng Tangmen. Ang binti ng manok ng 1,000 kapalaran ay hindi masasayang para sa inyong 3. Hay! Naku po! Nasaan ang lihim kong sandata? Zhou Ziyin! Sa huling sandali pa talaga pumalya. Naglakas loob kang mang-insulto sa amin gamit ang isang mumurahing binti ng manok. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nasaan ang Lotus multo ng 1,000 kapalaran ko? Mamatay ka. Ah! Isang makapangyarihan sa kaharian ng tungsuan. Kakapasok ko pa lang sa kaharian ng transendensya. At naglaho na naman ang Lotus multo. Kalokohan. Ah! Ah! Zhou Ziyin! Ibigay mo ang Lotus multo ng 1,000 kapalaran. At pananatilihin naming buo ang bangkay mo.
Sinong apo ng kung sino ang nagnakaw ng lotus multo ko? At pinalit iyon sa binti ng manok. Kinagat pa talaga. Magsalita ka. Kung papatayin ninyo ako, bahala kayo. Dalhin ninyo ako pabalik sa sekta. Hindi ako naniniwalang hindi ko mapipilit magsalita ang bibig niya. Guro, ano ba ang nangyayari sa inyo nitong mga nakaraang araw? Iyong titig na iyan. Huwag ninyong sabihin gagawin ninyo akong taga-subok ng kung anong kakaibang gamot. Dongyu. Nakagawa ka makailan ang guro ng reseta para sa isang napakalakas na gamot. Kaso, naghahanap siya ng susubok nito. Tay, hinahanap ninyo ako. Zaing. Ngayon ang araw na hinihintay natin. Ayon sa kasunduan kay Li Hanzhao, kailangan niyang ihatid palabas ng lungsod ang ikasyam na prinsipe ngayon. Tay. Sa araw, napakaraming matang nakamasid. Malamang naghihintay si Ginoong Li hanggang sumapit ang gabi bago kumilos. Naghihintay hanggang gabi. 3 buong araw kong ipinabantay ang Changxingguan. Sa 3 araw na iyon, hindi man lang lumabas ng pangunahing tarangkahan. Ni ang pangalawang tarangkahan ay hindi nilampasan. Wala man lang siyang inihanda. Araw-araw lang siyang nagbabasa sa bakuran. Kaya seryoso na akong naghihinala. Niloloko lang talaga tayo ng taong iyon. Ang paghatid sa ikasyam na prinsipe ay isang napakalaking bagay na pwedeng ikamatay. Inilagay ko ang lahat ng taya ko sa kanya. Sobrang padalos-dalos naman iyan. Tay, wag muna kayong mataranta. Kung ganoon, pupunta ako mismo sa Changxingguan ngayon. Para alamin kung ano talaga ang binabalak niya. CJ, kapag may natuklasan kang masama sa kanya, malaking problema iyon para sa akin. Gawin natin kung ano ang kinakailangan. Anak, naiintindihan mo na. Sa ganitong kaabang-abang na lugar. Malamang naloko ka lang. Sino ang hinahanap mo? Magandang araw. Hinahanap ko si Li Hanzhao. Hinahanap mo ang guro. Kung ganoon, ihahatid kita sa loob. Maraming salamat. Alagad ka rin ba ng Changxingguan? Ano ang pangalan mo? Yun Qianzu ang pangalan ko. Ate, ang ganda mo naman. Aba, ang batang ito. Ibinibigay ko sa iyo ang espadang ito. Isipin mo na lang na regalo ko ito sa unang pagkikita natin. Wow! Napakaganda ng espada. Ang espadang ito ay hinasa mula sa bakal ng Yunjayan. Kaya nitong hiwain ang bakal na parang puti. Ang maririnig mo sa Changxingguan ay puro kalansing ng kahirapan. Siguradong hindi pa nakakita ang batang iyon ng matinong sandata. Ang itinapong espadang pangsuot na ito ay sapat na para magpasalamat siya habang buhay. Kuya, tingnan mo, binigyan ako ng magandang ate na ito ng espada. Ay, ang ganda nga. Maraming salamat, Binibini, sa pagbibigay ninyo sa nakababatang kapatid ko ng banal na sandata. Walang anuman. Kuya, saan ka pupunta? Naubusan na ng panggatong ang kusina. Ako na ang kukuha. Magtatabas lang ako ng panggatong sa likod ng bundok. Sandali, teka. Ang borufu, paano naging borufu yan? Iyan ang banal na sandata na nasa ika-47 pwesto sa talaan ng mga maalamat na sandata. Qianzu. Saan nakuha ng kuya mo ang palakol na iyon? Ang palakol, kinuha niya iyon mula sa Taiksuan Shengdi. Kinuha niya. Noong nakaraan, nagsagawa ang Taiksuan Shengdi ng malaking paligsahan ng banal na lupain. Sumali rin kayo mula sa Changxingguan. Pinapunta ako ng guro para makisaya sa palabas. Ang malaking paligsahan ng Taiksuan Shengdi. Iyon ang piging na inihanda ng Panginoon ng Taiksuan Shengdi. Para sa pinakamagaling na henyo ng unang araw, si Lu Tianxing. Dumagsa roon ang lahat ng pinakamagagaling sa mundo. Alam na alam ni Li Hanzhao ang pakana ng Panginoon ng Taiksuan Shengdi. Pero nangahas pa rin siyang sumingit. At sa pilitang agawin ang banal na sandatang inihanda para sa kanya. Pati si Lu Tianxing ay natalo sa kamay ng isang alagad ng Changxingguan. Ano ba talaga ang binabalak ni Li Hanzhao? Anong lalim ng galit at alitan mayroon siya laban sa Taiksuan Shengdi? Sa likod ng pagkukunwari niyang isang bigo. Gaano talaga kakakilakilabot ang lakas na itinatago niya?